Mga kwento na lagi. Part 2. Ang pinamagatang aswang ang sinimulan. Habang tumatakbo ang misteryong babae kasama si Zack, ay bigla itong nahulog sa isang hukay. Hukay na walang nakakakita sa ibabaw ng lupa. Kaya naman walang sinuman ang makakakita at makakatulong sa kanila upang makaalis sa hukay na iyon. Ang hukay na iyon ay siyang gawa ng mga sinaunang Pilipino na siyang naging taguan ng mga naunang digmaang pandaigdig. Subalit nang tumagal ang panahoy, nalumat ito at nilamon ng gubat. Kaya naman ang hagdang palabas sa hukay na ito'y nasira. Napaligiran din ito ng malalaking kahoy, kaya walang makakarinig sa iyo kung ika'y mauhulog dito. Nandito sa loob ng hukay na ito ang mga gamit ng mga sinaunang Pilipino. May mga iba't ibang aklat din dito na siyang ginagamit ng mga sinaunang Pilipino para matuto't makapag-isip ng paraan para magapi ang dayuhan. Kaya naman sa kalagayan ng dalawang nahulog sa hukay na ito, para na din lang silang nakulong dito. Sa kabilang banda, ang mag-asawang Crystal at Daniel kasama ang ninong ni Zack na si Jay ay patuloy na naghahanap kay Zack sa gubat. Tumagal sila ng 3 oras sa paghahanap nang hindi man lang maaninag kahit anino ni Zack. Pati ang hukay kung saan nakukulong si Zack at misteryong babae na ngayon parehong walang malay dahil sa pagkakahulog, ay nadaanan na sana ng 3 naghahanap. Subalit dahil sa lakas ng pagkakabagsak ng dalawa ay nag-lock ang pintuan sa taas. Kaya malabong may mahulog pang muli mula sa butas na iyon. Nagising ako sa pagkakahulog ko mula kagabi. Ngunit nang magising ako'y parang kakaiba na ang paligid. Para bang ako'y nasa isang makalumang lugar. Makikita sa isang gilid na ang mga aklat na di ko alam kung anong klaseng aklat ang mga ito. Naglibot-libot ako ng aking paningin. Nang mabaling ang tingin ko sa katabi ko'y nagulat ako sa aking nakita. Isa itong babaeng parang walang malay at parang namumukhaan ko ito. Nag-isip-isip ako saglit at naaalala ko na kung sino ang babaeng kasama ko dito sa lugar na sinauna. Ito yung babaeng sinundan ko kahapon. Ngunit paanong magkasama kami ngayon? Akmang tatayo ako nang maramdaman kong parang nabali ang aking paa. Aray! Sigaw ko. Dahil sa biglaan kong pagsigaw ay nagising ang babaeng kasama ko. Nagulat siya nang makita ako. Oh, gising ka na pala. Nauna ka pa sa akin, ang sabi nito. Base sa sinasabi niya'y kalmado siya. Siguro siya'y ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Teka nga muna, nasan ba tayo ngayon? At sino ka? Ang nagtatakang tanong ko. Ako nga pala si Zoe. Taga dyan lang ako sa kabilang lalawigan. At siya nga pala, di ko din alam kung nasan tayo. Hehe. Ang sabi nito. Gago ka eh. Ba't tayo nandito? Kalmadong kalmado ka, tapos di mo alam kung nasan tayo?
Bakit mo kasi ako dinala dito? Medyo galit kong tugon. Kumalma ka kasi. Kalmado lang ako. Kasi kapag nagpanik tayo, mas lalo tayong mahihirapan. Ganito kasi yun. Nandito ako sa gubat na ito dahil sa kadahilanang nais kong hanapin ang agimat na pinapamana sa akin ng aking lola. Subalit, habang naghahanap ako'y napadaan ako sa inyong tatlong magkakasama, kaya lumiko ako ng daan. Di nagtagal ay napansin kong sinusundan mo ako, kaya naman tinaguan kita. Malapit ng dumilim at nakatago pa rin ako. Naisipan kong silipin ka. Napansin kong nag-aalala ka na. Tapos parang di alam ang daan pauwi. Naupo ka sa may lilim ng puno hanggang sumapit ang dilim. Hindi nagtagal ay nahiga ka't natulog. Nilapitan kita na malalim na ang tulog mo. Ngunit di nagtagal ay may umiilaw sa di kalayuan. Kaya naman binuhat kita't naghanap ng matataguan. Dahil baka yun ang mga dayuhang nananakop na nasabi sa balita. At habang naghahanap ng taguan, ay nahulog tayo sa isang hukay. Ito na siguro yung hukay na yun. So ikaw yung sinundan ko kahapon. At saka, matanong ko lang, ano ba yung nasabi mong agimat na galing sa lola mo? Ang sabi ko sa kanya. Zoe, yun ba? Napanood mo na din naman na siguro yung balita tungkol sa mga mananakop, di ba? Yung agimat kasi ang makakatulong sa akin upang protektahan ang aking sarili. Kapag nasa akin ang agimat, ay hindi ako tatablan ng bala. Yun kasi ay gawa pa ng mga kanununuan natin na pinapamana sa bawat henerasyon. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti ding nawawala ang mga agimat dahil sa pagkakaroon ng kapayapaan at dahil na din sa paglaganap ng teknolohiya. Yung agimat kasi na yun ay nandito sa pusod ng gubat. Yan ang sabi ng aking lola bago ito bawian ng buhay. Ang sabi rin ng lola ay, kailangan ko lang itong kunin sa panahon ng digmaan kung saan malalagay sa panganib ang ating bansa. Ang mahabang kwento niya sa akin. Matapos kong sagutin ng bawat katanungan niya, siya naman ang tinanong ko. Ikaw, sino ka din ba? At bakit mo ako sinusundan kahapon? Tanong ko. Zack. Oo nga pala. Di mo pa ako nakikilala. Ako nga pala si Zack. At tungkol dun sa kung bakit kita sinusundan kahapon, di ko nga din alam eh. Ang pakamot-kamot nitong sagot. Siya nga pala, mukhang nasa isang makalumang lugar tayo, kung saan tayo nahulog kagabi habang buhat kita tumatakbo, sabi ko sa kanya. Akmang tumingala si Zack sa itaas, kaya napatingala na din ako. Nakita ko dito ang isang lagusan na may nakaharang na. Napakataas din nito at di kayang akyatin. Zack, nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo, yan siguro yung butas, tugon ko. Zack, paanong nahulog tayo dito? Di ka man tumingin sa dinadaanan mo? Ang mapang-asar nitong sabi. Malamang natatakot akong baka patayin tayo ng mga taong yun na may dalang ilaw. Pasalamat ka nga, sinapa pa kita eh, sagot ko. Zack, kumalma ka nga. Di ka na mabiro. Salamat nga pala sa pagbuhat sa akin kagabi. Di mo man lang ako ginising. Di sana di mo na kailangan magbuhat. Tama na nga ang dada.
tulungan mo na lang akong gumawa ng paraan para makalabas tayo dito, ang sabi ko sa kanya. Zack, sige na nga para makauwi na din ako sa amin. Teka, may pagkain ka bang dala? Nagugutom na ako eh. Kakaunti na nga lang dala ko eh. O siya, eto tinapay. Yan lang kasi ang dala ko eh. Di ko inaasahang matatagalan ako sa paghahanap eh. Sabi ko, habang inaabot sa kanya ang tinapay. Zack, huwag kang mag-alala. Kapag nakalabas na tayo dito, tutulungan kitang maghanap nun. Basta't uuwi muna ako para kumain. Nag-aalala na din siguro yung mga magulang ko sa ngayon. Sige ba? Tugon ko. Inabot kami ng 11:00 ng gabi sa paghahanap kay Zack kagabi. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi namin siya natagpuan. Labis na nag-aalala na kaming mag-asawa dahil sa pagkaligaw ng aming anak. Ang pagkabigo sa paghahanap kay Zack ang hindi bumabagabag sa akin ngayon. Ang lalong nagpapakaba sa akin ngayon ay ang nasabi sa balita kaninang umaga. Flashback. Habang nagtitimpla ako ng kape para sa amin ni Kristal, ay binuksan niya ang radyo para makinig ng balita. Kristal, mahal, binuksan ko ang radyo. Pakinggan mo ang balita ha. Pupunta lang ako sa banyo saglit. Yung kape ko din, pakilapag na lang sa mesa. Sige na, ako na bahala, tugon ko. Habang nakikinig ako sa musika, ay biglang nagsalita ang announcer ng radyo. Announcer, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Narito po ang isang flash report na ihahatid sa atin ng Beneficio News Patrol. Ang sabi nito, Radio Broadcaster, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jace Hong ng Balencio News Patrol at narito po tayo ngayon live sa Radio TV para ibalita ang update tungkol sa mga mananakop. Nang marinig ko ito'y parang nakaramdam ako ng kaba na nagpalamig sa buo kong katawan. Radio Broadcaster, ayon po sa presidente ng dayuhang bansa ay itutuloy na nila ang pananakop sa ating bansa. Sa mga nanonood po sa TV, sa mga kikita po natin dito, ay maraming mga sundalo ang nakahanda na. Marami ding iba't ibang sasakyan, patubig, himpapawid, at lupa ay kompleto ito. May mga pampasabog din po ito, pagpapatuloy nito. Kristal, o mahal, namutla ka ata bigla. May balita na ba kay Zack? Hindi kay Zack ang nasa radyo, yung digmaan, tugon ko. Baka sa mukha ng asawa ko na nagulat din ito't namumutla. Kinuha nito ang kape niya na nasa mesa. Radio Broadcaster, yan lamang po para sa ngayon umaga. Muli ito po si Jace Hong, nagbabalita. Naputol yung nagsasalita ng broadcaster kasi pinatay na ni Daniel yung radio. Kristal, hoy, bakit mo pinatay yung radio? Di mo man lang inantay matapos ang broadcaster? Yun lamang ay sapat ng balita para sa ngayon. Baka lalo pa madagdagan ng problema ko kapag may ibang issue pang ibabalita dyan sa radyo. Seryosong tugon ko. Kristal, grabe naman tong kapalaran natin. Ni hindi pa natin nahahanap ang ating anak na si Zack. Tapos, dumagdag pa tong pananakop na ito. Zack, labis ang aking kapaguran sa paghahanap ng lagusan. Ngunit wala man lang akong mahanap. Ito namang si Zoe ay napagod din siguro na mahinga na lamang doon sa mga makalumang aklat.
Lumapit ako para makita ko kung anong binabasa nito. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Zoe. Malamang ano pa ba, di nagbabasa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano yung binabasa mo? Tanong ko. Zoe. Eto ba? Eto ang Nolem Etangere ni Dr. Jose Rizal. Tinitignan ko lang naman kung mababasa ko pa. Luma na nga eh. Makatingin nga din ng aklat, sabi ko. Lumapit ako ng aklatan at kumuha ng isang aklat. Ba't wala nang nakasulat? Tanong ko, matapos makitang blanko na ang mga pahina ng kinuha kong aklat. Zoe, luma na nga kasi, di ba? Maghanap ka na lang ng ibang may sulat. Karamihan kasi dyan, halos mabura na ang sulat dahil sa kalumaan. Naghanap-hanap pa ako ng mga aklat. Habang naghahalongkat ako, ay nakita kong tinapo ni Zoe ang aklat na hawak niya't tumayo ito. Zoe, wala na ring sulat yung parting hulihan ng aklat. Maghahanap din ako ng akin. Baka makatulong pa para makalabas na tayo dito. Ilang minuto na kaming naghahanap dito sa aklatan. Ngunit sa dinami-dami ng aklat, halos karamihan ay di na mapakinabangan dahil sa ang iba'y may butas na ang mga pahina. Ang iba na may nabura na ang mga sulat. Nagpatuloy pa ang aming paghahanap ng aklat hanggang sabay kaming mapahawak sa isang pinakahuling aklat. Akin na lang to, sabi ko kay Zoe. Zoe, kalalaki mong tao, di ka marunong magpaubaya sa babae. Akin na lang to. Akin na nga lang. May nabasa ka ng isang aklat, di ba? Ikaw na magpaubaya, pamimilit ko. Zoe, ibibigay mo o sisipain ko yan? Sabi nito, sabay turo sa paa kong may benda pa. Dahil sa pagkakahulog ko dito. Sige na nga, matutulog na nga lang ako, sagot ko. Sabay upo sa kama na gawa sa mga lumat bilog na kahoy. Habang nakamasid kay Zack na nahihirapang mahiga dahil sa kanyang injured na paa, ay patago akong napapatawa kasi baka magalit siya sa akin. Tumingin siya sa akin, kaya umuiwas ako ng tingin para di niya makitang tumatawa ako. Kunyarit, bumaling na lamang ako sa aklat na hawak ko. Nang tinignan ko na ang aklat, nagulat ako sa nakita ko. Nang makahiga na ako'y tinignan ko si Zoe. Umiwas ito ng tingin at parang natatawa. Pinagmasdan ko lang siya habang nakatalikod. Akmang haharap na siya, kaya iiwas sana ako ng tingin. Kaso, bago pa man ako makaiwas ay nagulat ako sa ekspresyon ng kanyang mukha. Para bang nakakita siya ng multo o kahit anong nakakagulat. Oh, napano ka't parang mauhulog na ang iyang mga mata mo sa pagkakabuka, tanong ko. Zoe, Zack, ano kasi? Utal-utal niyang sabi. Nababahala naman ako sa sagot niya at parang gusto kong malaman kung anong ibig niyang sabihin. Kaya naman bumangon ako at pinuntahan siya. Zoe, Zack, yung libro, sabi niya sa akin habang papalapit ako. Nagulat ako nang makita ko kung ano yung nakalagay sa pabalat ng aklat na hawak ni Zoe. Isa itong pinagbabawal na aklat. Kaya naman pala labis na lamang kung magulat itong si Zoe. Zoe, itim na mahika. Nakatulalang sabi niya. Oo nga, paanong meron yan dito?
Sinaunang lugar to, sagot ko. Zoe, marahil kahit noong panahon pa ay laganap na din ang paggamit ng itim na mahika. Ilang minuto kaming natahimik habang nakatingin sa aklat. Di pa rin ako makapaniwala sa aking nakita. Ang itim na mahikang aklat ay nakatago sa isang lugar na posibleng dating kuta ng mga Pilipino. Noon ba talaga'y gumagamit ng ganitong mahika ang ating mga ninuno? Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita namin ni Zack. Nais ko itong buksan, ngunit parang pinipigil ako ng aking konsensya. Baka kung anong mangyari sa akin kapag pinag-aralan ko ito. Sa takot ko na baka mapahamak ako'y itinabi ko lamang ito doon sa dati nitong lalagyan na ngayoy sira-sira na. Zack, paano na yan? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Zack, ibig kong sabihin paano na tayo? Wala na tayong stock ng pagkain. Kukunti na lang ng tubig at mukhang di magtatagal ay magsisimula na ang digmaan. Dito na siguro tayo mamamatay, ang sabi ko. Zack, huwag kang magbiro ng ganyan, di nakakatuwa. Gamitin kaya natin ang itim na mahikang iyon? Tanong ko. Zack, wag! Gusto mo bang may masamang mangyari sa iyo? Biro lang, syempre. Hahaha, sagot ko. Zack, ito talaga walang magawang matino. Pero may magagawa pa nga ba tayo kung di natin susubukan? Tanong ko ulit. Zack, meron yan, ako bahala. Basta wag na wag mong susubukang aralin yang itim na mahikang yan. Matapos niyang sabihin yun, ay bumangon siya at papunta sa may isa pang kwarto na parang bodega siguro. Paglabas niya'y may dala na itong maso. Aanhin mo yung masong yan? Tanong ko na halos matawa na. Zack, gagawa ako ng paraan para makahanap ng lagusan palabas. Manatili ka na lamang dito at matulog. Gigisingin na lamang kita kapag makakalabas na tayo. Matapos niyang sabihin yon, ay ngumiti siya na parang ngiting nangangakong gagawin ng lahat. Sa sinabi niyang yun, ay pagngiti ay nakampante ako. Kaya naman, di na ako nangangambat, matutulog na lamang upang makapagpahinga. Makalipas ang 20 minuto, habang natutulog si Zoe at si Zack naman ay sinimulan ang paghuhukay ng lagusan. Ang mga magulang naman ni Zack sa kabilang banda ay hindi na mapakali dahil sa balitang nasa biyahe na ang mga dayuhan. Nalipol na rin ng ilang probinsya ng Pilipinas, kaya naman hindi na nila alam ang gagawin. Zack, nakakapagod naman. Konting tiis pa, malapit na tong makarating sa taas. Makakalabas na kami ni Zoe. Malapit nang matapos si Zack at halos marating na niya ang itaas ng lupa. Konting hukay na lang ay makakagawa na siya ng butas. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.